Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Shari Paragon. Another reading, and this is for the sign of Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Taurus at yung mga bago po natin mga viewers. Tingnan po natin ngayon kung anong makuha po natin mensahe or enerhiya para sa'yo, Taurus. It is safe for you to love. Sabi dito, open your heart to give and receive the highest energy of all. Okay. So, napaka safe po para ikaw ay magmahal. Ibig sabihin, kung meron kang mga dati bad experience o parang medyo natakot ka na magmahal, ang sinasabi dito ay dapat malaman mo at maisip mo na napaka safe, no, para magmahal ka. O kung ba ano ba yung safe sa Tagalog? Parang ligtas, no? Ligtas ka magmahal. Hindi ito magiging mahirap o balakid para sa iyo. Oo, dadaan tayo ng mga pagsubok, no? Dadaan tayo ng mga masasakit na sitwasyon o pangyayari. Pero yun ay bahagi ng ating magiging karanasan sa pagmamahal, no? Sa relationship, dahil ito ay gustong may ituro sa ating leksyon para meron tayong mapulot dito na kabutihan, no, sa nangyaring eksperyensya o sitwasyon natin, kahit nagdulot ito ng sakit, no, sa damdamin. Ang sinasabi dito is buksan mo lamang yung puso para tanggapin, para ibigay at tanggapin ang pinaka mataas na enerhiya na binibigay sa atin ng ating mahal na Diyos, which is love, ang pag-ibig. Okay? So, tingnan natin sa tarot kung ano makikita natin. Oh, the Ten of Cups. Ito yung umpisa kasi na sinasabi natin na total na kaligayahan, no? Nagiging masayang-masaya ka kasi kung titignan mo dito, di ba, parang wala ka nang hihilingin pa kung hindi maging maligaya sa taong napili mo na makasama pang habang buhay. Pero may dumadating kasing pagkakataon na minsan itong kagustuhan natin na maging masaya humihingi ng isang desisyon o isang pagtatapos, no? Judgment kasi is parang, di ba, meron kang yung tipong hinuhusgahan ka, anong magiging verdict nito, no? Kasi maganda naman talaga, no, total kaligayahan, pero parang sinasabi niya ano nang susunod. Six of Pentacles is
humihingi siya ng patas na pagbibigay at pagtatanggap, which is giving and receiving, no? Yun lang naman talaga, tama yun. Dapat kung ano yung ibinibigay natin, yun din ang dapat natin matanggap, di ba? Para patas. Hindi mo nararamdaman na ikaw ay nalalamangan at hindi ka rin nang lalamang. Okay? The moon. Lahat tayo merong mga bagay na hindi natin naiintindihan o itinatago sa atin sa pagkakataon. Bakit ito tinatago? Dahil hindi pa oras para malaman, or hindi pa ito yung tamang sitwasyon o pangyayari o sa tao para malaman natin kung ano man yung gustong ipaalam sa atin ng universe o ng God o ni God. Pero kahit na sabihin natin merong mga nakatago, with the 9 of Cups, wini-wish pa rin natin, di ba? Nagwi-wish pa rin tayo na sana makuha ko yung ganitong klaseng tao, yung ganitong klaseng relationship, yung ganitong klaseng pagmamahal, no? Pinagdadasal natin yun, and magiging masayang-masaya tayo kapag ito ay natupad, no? Katulad ng umpisa na card natin with the 10 of Cups. This is the 9 of Cups. So talagang isang magiging katuparan or a wish fulfillment kapag ito ay natupad o nakamit natin, kahit na hindi natin alam o may mga bagay na itinatago o nililihim pa sa atin. Kasi syempre, hindi naman natin totally makikilala ng lubusan ang taong mahal natin. Di ba? Mayroon nga dyan, ilang taon na pag-asawa, no, ng ating mga lola at lolo. And yet, pag tinanong mo sila, may mga bagay pa rin na hindi nila alam totally doon sa tao na yon. Natural yon. Yun yung pumapasok dito, yung enerhiya ng moon. Kahit may mga bagay na hindi ka sigurado o hindi mo pa rin alam, still, andun pa rin yung paniniwala, andun yung pagtitiwala, andun yung pagmamahal, no? Hindi nawawala. Kasi nga, na-establish mo na agad yun sa umpisa pa lang, na talagang ito yung taong mamahalin mo pang habang buhay. So, maliwanag yung sinasabi niya dito na meron kang pangarap, no? Na lumigaya sa isang tao na gustong-gusto mo makasama pang habang buhay. Ngunit may mga bagay talaga na syempre hindi natin alam o humihingi ng isang desisyon, lalo na pagdating sa pagbibigay at pagtatanggap. Dapat maging patas ang pagrelasyon kahit may mga bagay na hindi natin nalalaman tungkol sa tao na yon o yung mga mangyayari na inyong may experience o haharapin sa dadating na panahon, no? Pero para sa iyo, isang magiging katuparan ito kapag nakamit mo o nakilala mo itong tao na to na alam mong magpapaligaya sa iyo ng lubusan. Kaya naman with the 6 of Wands, alam mo magiging matagumpay ka sa iyong magiging relationship. With the 4 of Swords, kailangan lang talaga ng panahon, no, para pag-isipan o sabihin, it takes time para makamit mo talaga itong gusto mong mangyari. And with the 7 of Wands, hindi mo kailangan maging defensive dito, or kailangan mong maging protektado ka, no? Lalo na kasi kung
may mga bagay na hindi mo nga naintindihan, syempre may tendency ka na maging protective, overprotective of yourself, no? Kasi kung may mga hindi mo alam, kaya parang sige lang, which is very natural in terms of behavior. But dito, kaya mo, alam mo yun, parang nag-iintay ka kasi dito na mangyari nga itong yung equal give and take, no? Yung as if you are really waiting and trying to see if this will come true. And with the Page of Cups, yung merong message that would make you very happy. Itong Nine of Cups na to, magiging wish fulfillment to kapag natanggap mo na yung itong mensahe na to na ibibigay sa iyo, na ang pinahihiwatig niya ay pag-ibig, no? Pag-ibig sa iyo. Kaya ikaw, parang gusto mo mag-search, no? Hanapin to You wanted to find out or to look for it, no? And Seven of Swords is gusto mong malaman lahat ng katotohanan or things that needs to know about the truth. Kasi ito yung enerhiya na parang merong nga itinatago sa iyo o may inililihim. Now, kaya merong this tendency to take a moment, no? Pahinga ka muna. Kasi parang hindi ka masyadong kung believe o yung may nagkakaroon ka ng parang ang tawag mo doon, yung parang false na paniniwala na o nawawalan ka ng tiwala sa bagay na ito na magkakatotoo siya, no? Kasi ito yung pakiwari mo na wala, nagloloko lang to o nagsasabi lang to ng alam mo na hindi maganda o walang bahid ng katotohanan, nang loloko lang, parang ganun yung dating Kaya ikaw parang mas gusto mo na magpahinga na lamang o huwag pansinin itong mensahe na to na iyong natatanggap. With the Hermit, iniisip mo kasi mabuti kung talaga bang mangyayari ito o magkakaroon ito ng katuparan or katuturan. Kasi nga, para sa'yo, may mga bagay talaga na you don't know, you're not sure, hindi ka sigurado. Kaya nagiging very defensive ka at talagang pinag-iisipan mo mabuti. Totoo ba itong mga sinasabi nito? But we have the Lovers. You know, ito yung bagay na may dadating. Ito yung bagay na nagsasabi na meron kang tao na magmamahal sa'yo, no? Equally sa'yo. Kaya nga magiging isang wish fulfillment ito kapag natanggap mo tong mensahe na to ng pagmamahal dito sa tao na to. Kaya ang mensahe nga dito is napaka safe para sa iyo magmahal. I guess you just have to believe na dadating ito. Okay? Kasi kung may experience ka kasi na hindi maganda dati,
which naiintindihan ko kung bakit nagkakaroon ka ng parang defense mechanism mo. It's your defense mechanism na hindi ako maniniwala, hindi mo na ako magmamahal, hindi naman totoo yan. No? Yung mga ganong mindset. Dahil mahirap talaga masaktan. At syempre, ang gusto naman kasi talaga natin ay maging matagumpay ang ating relationship. Diba? Kaya, ikaw parang naglaylo ka muna no? Ito, with the Four of Swords. Naglaylo ka Hindi ka pabilis-bilis o hindi ka bigla-bigla nakikipag-relationship. Talagang you're taking your time. Kasi, alam mo, may mga bagay na hindi mo alam. Kaya medyo, parang in your defense nga, medyo, teka muna, hindi agad-agad ito. Pinag-iisipan mo muna mabuti kung worth it ba na makipagrelasyon dito sa tao na to na nag-o-offer sa iyo ng love. Alam mo naman na ito ay magiging isang katuparan sa iyo kung siya talaga ang the one para sa iyo. Okay? I guess ang kayang lesson dito, Taurus, is ang sinasabi nga, open your heart to give and receive the highest energy of all. No? Buksan mo ang iyong puso para tanggapin at ibigay ang pinaka mataas na enerhiya sa lahat, which is ang pag-ibig. Okay, so ano yung message pa natin dito? Sign. Watch out for signs leading you to true love. Wow! O diba? Tumingin ka daw ng mga simbolo or signs na magdadala sa iyo sa tunay na pag-ibig. Maybe sabihin mo kay God, no? You ask for something na magpapatunay sa iyo na ito na nga yung tunay mong pag-ibig, yung taong dadating sa buhay mo, no? As your love or your lover, diba? So, anihin mo sa kanya, kausapin mo siya para malaman mo kung ito na yung taong iniintay mo ng matagal, na yung magdadala nga sa iyo ng kaligayahan. Natin. Kailan mo mamimit itong tao na to? January. Lapit na. Kasi matatapos na itong bear natin, di ba? October o November na next month. January. So, abangan natin yung January, Taurus, para dito sa tao na to na alam mong magdadala ng magandang pag-ibig or yung sign na to. Kung gusto mo malaman kung ano yung zodiac sign na nakikita ko dito, well, we have definitely a Virgo. If you're working with a Virgo, a Pisces, Sagittarius, Gemini. Yun yung zodiac sign na nakikita ko. So, Virgo, Gemini, Saggy, Pisces. I think you will be looking or meeting a person with a mutable sign. No? Yung mutable sign is yung binanggit kong 4 na zodiac sign. Mutable is somebody na very flexible sila.
no? They go with the flow. Hindi sila yung tipong constrained, no? Madali silang makasundo. Madali silang magustuhan kasi sumusunod sila sa agos, no? So hindi ka mahihirapan dito, Taurus. Okay? So kung kanino mang Taurus itong nakuha nating enerhiya, sana nakatulong ito sa iyo ng malaki. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.